Hindi, Your Honor, Mr. Chair, hindi ako takot because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malist sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklose pa kasi drug lord si Espinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. Ito ang wow trending. Police Colonel Joby Espinido sumalang na sa Quadcom Committee para sa investigasyon ng EJK sa Kamara. Sa opening statement ni Police Colonel Joby Espinido, inisa-isa niya ang kanyang mga accomplishment. Ang karamihan sa mga napupuntahang lugar ni Sir Joby Espinido ay talamak ang droga at mga high profile na mga drug lords. Sindikato ang mga nasa lugar. Isa sa mga nagpasikat kay Police Colonel Joby Espinido ay noong ma-assign ito sa lugar ng Usamis na kilalang baluarte ng mga paruhinog o ang sikat na kuratong Baliling. Base sa kwento ni Police Colonel Joby Espinido, dalawa ang pulis at LTO noon sa Usamis, PNP, Philippine National Police at ang Paruhinog National Police at LTO, Land Transportation Office o Lawis Transportation Office, personal na tinawagan ni dating PNP Chief Bato de la Rosa si Sir Joby Espinido para i-assign sa Usamis. Noong una ay minamaliit lang ang kakayahan ni Espinido at pinagtawanan pa ng kapwa niya mga pulis. Ayon pa nga sa mga kasamahan niyang pulis na nilagay ka ni PNP Chief Bato de la Rosa sa bibig ng leon. Marami na daw mga pulis noon ang iniiwasan nila na ma-assign sa Usamis. Pero para kay Sir Joby Espinido, blessings para sa kanya ang paglagay ni PNP Chief Bato de la Rosa sa Usamis. At tuwing mag-i-issue daw sila ng search warrant bago pa man sila makarating sa lugar ng mga paruhinog, ay nakatakas na daw ang mga ito. Dahil mismong ang mga pulis ang mga protektor at kapag kukuha daw sila ng permit, magse-search ay nakatimbre na agad ito sa mga paruhinog at nakatakas na. Ang ginawa ng grupo ni Police Colonel Joby Espinido, gumawa sila ng decoy sa kapitbahay ng mga paruhinog, raid para mahuli ang mga paruhinog. Naging madugo ang tagpo dahil armado ang mga ito. Alas 2 ng madaling araw habang tulog ang mga paruhinog ay pinasok sila ng grupo ni Espinido noong 2017, July 30, 15 at kasama ang incumbent Mayor Rinaldo Paruhinog at kanyang asawa ang nasawi. Previously worked with. He was my first chief of police when I was the mayor of Usamis City. So I moved, Mr. Chair, that I be allowed to address our resource person directly. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel, magandang araw po. Nabasa ko po ng maigi ang the same affidavit na binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. May tanong lang po with regards to your assignment in Usamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary, and that supposedly meant to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tanong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Usamis City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato de la Rosa, Your Honor, who gave an order. So wala pong iba. It was Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na yun si Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa
kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato, at saka nagsabi siya na sa katabi niya nandito si Mayor Johnny De La Serna na nag-request, at saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Johnny De La Serna, in which si Johnny De La Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam nyo na po yung boses ni Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. Colonel, sinabi nyo din po sa paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pag neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang frontliners, or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include, Colonel, na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. So, kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you if allow me to not to answer that question, Your Honors. I understand if you will not answer it, Colonel. Sinabi niyo po sa inyong salaysay na na-establish nyo in 2 months na yung droga, na yung illegal drug supply in Ozamis ay nanggagaling sa Paruhinog crime family. Paano nyo po ito na-establish, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, I've been assigned in Ozamis mid of December. I talked to the siblings, the mayor, the Paruhinog family. To this, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really I want to do, I want to have from them, na gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurindi nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Leyte. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na magtrabaho ang Paruhinog, because before I assign in Ozamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa police ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa police ni Paruhinog, sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office, para magbigay ka ng pira. Nalaman ko na yung lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang police PNP sa Ozamis, dalawa ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, sir, planted sa amin ni Mayor. Kasi kami nagbibinta, sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang nasign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observe, sir, na hindi ka man ang huli. So bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, sir, na wala na kaming item, yung Shabu, Your Honor, Mr. Chair. Pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli.
So at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na stop na lahat ang operasyon ninyo, ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair. So Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Parohinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, in your the same affidavit, sinabi niyo po, in this period, Mayor Aldong reached out to me 3 or 4 times signifying his intention to surrender. Maitanong lang po, ano po ang kinatatakutan ni Mayor? Bakit gusto niyang mag-surrender? Siguro number 1, Your Honors, na papasukin siya, hulihin siya, applyan siya ng search warrant, or siguro mamatay, kaya marami naman ang news at the time, Your Honor, Mr. Chair, na maraming namatay kasi involved sa drugs o na masali ka sa list, sa watch list. So, takot siyang patayin dahil nasa drug list siya, Colonel. It may be, Your Honor, possible. So, ibig sabihin, pag nasa listahan ka, there is that real threat that you might die. Yes, Your Honors. Thank you, Colonel. Nung nag-serve po kayo ng search warrant, sinabi niyo po na 15 people were killed on July 30, 2017 at 2 a.m. And pagkatapos po nito ay pinuntahan po kayo ng ating dating presidente, Rodrigo Duterte, and Chief PNP Bato para i-congratulate kayo. So, ibig po bang sabihin na kinongratulate kayo nila dahil na-neutralize nyo na ang mga Parohinog or yung drug syndicate sa Osamis? Yes, Your Honors. Ibig din po bang sabihin, Colonel, na kinongratulate kayo ni Chief PNP Bato dahil na-accomplish nyo yung order niya? Your Honor, Mr. Chair, if you allow me not to answer that question, Your Honor. Mr. Chairman, Yes, Congressman Suarez. Yeah, point of order lang. I've been listening to, with the indulgence of Congressman Omenal, of course. I think some of the information that a resource person is ready or will divulge might implicate or incriminate him, and maybe it's best that when it comes to the sensitivity of these informations, may I move that it be conducted in executive session where confidence and confidentiality can be exercised among the members of this committee. Okay, thank you, Congressman Suarez. Yes, we will, if the witness so requires, to divulge information, sensitive information under an executive session, yes, we will grant him that. But siguro later na, no? Yes, ma'am. After we complete with the, if all the members present here will complete all their questions that will be propounded to you, and if there are information you wish to share with the committee on an executive session, we will deal with that later before we suspend this committee hearing. Thank you, Your Honor. Please proceed, Congressman Wamina. Given that, Mr. Chair, with the indulgence of our members on the Quadcom, I would just like to put forward that motion. So after after all the congressmen have given their opportunities to interpolate, I move that an executive session be conducted with a resource person, Colonel Jovi Espinosa. So moved, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. We will Mr. defer Chairman. the action of the committee on the motion made by DSJJ Suarez. After the members who are listed here as interpelators will be
will end their interpellation. So we will defer the action of the committee on the motion. He asked the committee to grant immunity to the witness because of the sensitive information that he will divulge based on the affidavit that he has submitted to the committee. And the chair ruled that all these motions with respect to the granting of immunity and other motions presented by the members of the Quadcom will be decided before we suspend the hearing on the extrajudicial killings for today. So please defer for the meantime any motion related to that, and before we suspend, we will entertain these motions. So I withdraw my motion, Mr. Chairman, and I submit to the... thank you, Congressman Aquino. Please proceed, Congressman Mominal, and kindly wrap up. Thank you, Mr. Chair. Last few questions. Colonel, sinabi niyo po dito sa paragraph 25, page number 5, at this time, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. In Chief Bato's words, wag tangon sila. Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator, ni then PNP Chief Bato na wag tangon sila? Kasi ako, Bisaya po ako, and... Mr. Chairman, can I interject? What's the meaning of wag tangon sila? That is what I'm asking Colonel Jovi Espinido, Mr. Chair. Kung ano po yung pagkakaintindi niya. Our chairman, Chairman Ace is also fluent in Bisaya, no? So pwede po elaborate kung ano po yung pagkakaintindi niyo. It doesn't have to be na yun yung order, pero pag sinabing wag tangon sila, ano po yung pagkakaintindi niyo, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, ang magtangon sila parang in translation of English is eliminate, no? Eliminate or neutralize. Magkaisa lang, Your Honor, Mr. Chair. Eliminate and neutralize or wagtangon sila. Thank you, Colonel. Colonel, in the last part of your affidavit with regards to your Ozami's assignment, you mentioned, and even in your opening statement, that after the Ozami's raid, nag-report po kayo, you were summoned by Major General Archie Gamboa. And in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian drug trafficking group. So, ano po ang reaction niyo nito at ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang pulis ng totoo. Nagtrabaho na maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war against illegal drugs. Pero ganon ang mapala ba ng isang pulis? So sino man ang mga pulis na courageable na maggawa namang ng mabuti, ng ganon, kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking. So disappointed, grabe, Your Honor. But I believe always in my God na siya lang ang may alam because yun ang kinaugalingan ko. Instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, na nangyari noon, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, na-crush yung chopper. Talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, that in Ecclesiastes chapter 12, verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So that's what really feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian drug trafficking, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil
nasama na kayo sa narco list? I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo dun sa pananaw ni the late Mayor Aldong na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel. Hindi, Your Honor, Mr. Chair, hindi ako takot because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang. Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip nyo po na patayin kayo. Siguro, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako umalis sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklose pa kasi drug lord si Espinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer. So, whatever you gathered in your time as intel officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po. So, ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complaint ni Kerwin Espinosa sa Ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month for that. Your Honor, Mr. Chair, din, kasi nakita nila na disband si Kerwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Ozamis para mamatay. Siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido, grade 1, section 10 lang. Pero, ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug groups, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Paruhinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested in Taiwan. Pagdating mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa Chief PNP at the time, si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I presume, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi, I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng pulis. Walang Paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung kuratong baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a brave stick to implement the rule of law, walang magawa ang politician. Pero
galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, karnaping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga pulis nandito kung ano ang trabaho, ano ang pulis. So at least, Your Honor, Mr. Chair, binigyan niyo ako ng pagkataon, at least may Panginoon ko, bahala na siya. Okay. Is that your last question, Congressman Wabinal? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I firmly believe that it is imperative for this august body to investigate further, to seek the truth behind all this information we have received today through the statements of Colonel Jovi Espinido. And now ay sa ating executive session ay mas detalyado pa po ang ma-expose ng ating resource person para matulungan ang committee na makuha natin ang katotohanan na gusto nating malaman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Wabinal. The next